may kinatatakutan. Normal lang yan at natural. Pero pag ang takot sumobra, nagiging phobia. At may iba't ibang klase nito. Bahagi na ng ating kamusmusan ang mga laruan. Kayang-kaya nitong hubugin ang ating imahinasyon at pagkatao. Pero ang mga laruang manika na kinahihiligan ng maraming batang babae, nagbibigay kay Cindy ng kakaibang takot. Nagsimula raw ang lahat nung may napanood siyang isang pelikula. Sobrang vivid lang ng memory na yon. Kasi I think someone from the family was watching Child's Play. Nakita ko kasi yung image ni Chucky. Every time I see dolls, parang ganun sa akin yung doll. Parang ganun yung itsura for me. Ang matinding takot ni Cindy sa mga manika. Tinatawag na pedophobia. Fear of dolls. It could be a sequelae of a previous traumatic experience that has something to do with dolls. You're always in fear, you're always scared. He or she is aware that she is helpless in doing something about it. Psychology ang tinapos niya. Hindi raw yun naging daan para mawala ang kanyang pangamba. Paharapin mo lang sa akin, hawak mo, nalokohin mo lang ako na gano'n, na kunwari, nagaloka. Yung biglaan lang na prank, na gusto mo kung ano yun. Bad trip na agad ako nun. Iyak na ako. Ngayon, may sarili na siyang pamilya. Pero wala kahit isang manyika sa kanilang bahay. Kahit pa may anak siyang babae. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na parang don't play with the doll. Siyempre, parang masyado naman akong Sa kiddie party naman sa kanilang restaurant, hindi raw kasama sa mga pagpipilian ng customers ang mga temang may kaugnayan sa manika. Natural lang na meron tayong mga kinatatakutan o yung tinatawag na rational fear. Katulad ng takot sa mga nakakasakit na bagay. Pero kapag ang kinatatakutan, mga bagay o sitwasyon na hindi naman daw dapat pangilagan, ito yung tinatawag na irrational fear o mas kilala bilang phobia. Tinatayang may mahigit 500 uri ng phobia. Kasama na rito ang aculophobia o takot sa dilim, triskaidekaphobia o takot sa numero 13 at mysophobia o takot sa mikrobyo. Scoliodentosaurophobia naman ang tawag sa takot sa mga butiki. Bagay na meron ang 21 anyos na si Denise. Alam ko nandidiri ako, tas bumibilis lang yung, alam ko naiiyak ako, nandidiri. Hindi ko talaga kaya, natatakot talaga ako kasi hindi ko mapigilan eh. Alam ko lang na natatakot ako. Tapos na kinakabahan ako sobra. Feeling ko lalapit sa akin. Ayoko na! 7 taon pa lang daw si Denise nung nagsimula siyang matakot sa mga ito. Ang kanya raw kasing yaya, ipinahahawak sa kanya ang butiki bilang parusa. Malamig magaspang, malamig sa malamig kadiri. Hanggang sa kanyang panaginip nga raw, ginagapang pa rin siya ng matinding takot sa mga nilalang na ito. Nasa room ako, padami yung butiki. Tapos feel ko mamatay na ako. Tapos nung nagising ako, feel ko talaga hindi ko kaya yun. 1 to 10 rate mo, gano'n kakatakot sa butiki? 10. Hindi ko talaga kaya. Maging ang ilang sikat na personalidad,
sinasabing nagkaroon din ng phobia sa iba't ibang mga bagay. Mismong ang father of modern psychoanalysis na si Sigmund Freud, pinaniniwala ang may thanatophobia o takot sa kamatayan. Ang Hollywood superstar na si Johnny Depp may phobia sa mga clown o payaso. Claustrophobic naman daw o takot sa masisikip na lugar ang Hollywood star at dating supermodel na si Uma Thurman. Pati na ang isa sa mga sikat na mga awit na Pinoy na si Ellie Buendia. Ang pagkakaroon ng phobia, kadalasan daw sanhi ng isang trauma. If it becomes too severe, he will not be able to function. Parang hindi siya makakagalaw ng natural, ng normal. Kapag may phagophobia ang isang tao, takot daw itong lumunok kahit wala namang masakit sa kanyang lalamunan. Dahilan para ang pasyente magkaroon ng eating disorder katulad ng anorexia. Kapag may somniphobia naman daw ang isang tao, takot itong matulog na maaring magresulta sa panic attack at anxiety o yung pagiging tensyonado. We employ all forms of therapy, but first we do behavioral therapy, cognitive. No, you have to have a session with a psychiatrist or psychologist. Si Ariel, dahil na trauma nung nakagat ng aso nung siya'y bata, nagkaroon ng xenophobia o matinding takot sa aso. Hindi ko naman in-expect na tatalon sa akin yung mini pincher na yan. So nung nakagat ako, natigilan ako, parang shock ako, parang hindi ako nakapag-react. Ang problema, si Ariel, isang veterinaryo. Kaya ang kanyang phobia nakakaapekto sa kanyang propesyon. Nakakatawa na veterinaryo, patakot ka sa aso. So minsan may pakiramdam ka, nakakahiya sa mga client or kahit sa students or sa mga ibang kakilala mo na mahihiritan ka na, ano ka ba, veterinaryo ka pero takot ka sa aso. Pero pagod na raw si Ariel na mabahag ang kanyang buntot. Kaya nagdesisyon siyang sumailalim sa tinatawag na exposure therapy. Good afternoon, Ariel. No, what we're going to do is you're going to confront personally, directly yung kinakatakutan mo. But as you have told me, hindi ka naman takot sa lahat ng klaseng aso. Opo. Oo. Ang exposure therapy ni Doc Ariel magaganap sa mismong balwarte ng mga aso sa isang lugar na ito sa Pasig. Oh, okay lang? Ganyan po. Okay sa'yo. Yung malalaking aso. Kasi medyo mabait ko yun. Pero pag nag-start na ganyan, Oo. medyo hesitant na po. Pero sa paggabay ni Dr. Joy Villano, tila unti-unti nang tumakas sa dibdib ni Doc Ariel ang kanyang takot. So, wala siyang reaction. Ha? That means, slowly but slowly lang yan, gradually. Oh, ayan tingnan mo naman Kailan kasi palagay ko nga, pag pinapakita mo rin sa atin yung takot ka, kasi sense nila Constant exposure to the thing that you are scared of makes you, less scared, di ba? Kasi you're confronting yung supposedly threat sa'yo Siguro nga, ang kailangan ko lang ay talagang more exposure sa small animal practice, lalo na sa pagharap sa mga canine patients. So siguro, mas challenge at matutunan kong mag-handle ng pasyenteng medyo aggressive kung mas madalas ako nakaharap ng ganong klaseng pasyente. Ano man ang ating mga kinatatakutan, may basihan man o wala, tanging tayo pa rin ang may desisyon kung habang buhay itong tatakbuhan o hahanapan ng solusyon kung paano lalabanan. Susunod, mga negosyong patok dahil sakay na sakay sa mga issue at uso.